my beloved Boss Mike Cervera. Apat pang nagpakilalang akusado sa kaso. Ayan ha, mga kababayan ko, pakinggan nyo po ito. Pakinggan nyo maigi. Naku, dali ha, maingay itong isang aparato. Ito na, pakinggan nyo. Apat pang nagpakilalang akusado sa kaso ng missing sabungero. Lumantad na. Nananawagan din ng proteksyon mula sa gobyerno. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away. Naku, yan na. Jeff Marlin, lumantad na ang apat pang nagpakilalang mga akusado na kasamahan ni alias Totoy sa kaso ng missing sabungero. Sa isang online live na tumagal ng 6 na minuto, nagpakilala ang apat na kabilang sila sa kinasuhan noon sa Manila Arena. Naku, pwede, email kayo, pwede ha. Kish, email lang kayo, kaya Instagram, gano'n ha. Sige, tuloy. Ayon sa apat, lumitaw sila para humingi ng proteksyon sa gobyerno para sa kanilang seguridad at kanilang pamilya dahil kabilang din sila sa mga biktima. Kaya mga kababayan ko, kontakin nyo si Arnold Lopez. Yan. Si Arnold Lopez, mga kababayan, kontakin ninyo, ha? Yan. Sa mga hindi makakonect sa aking mga social media account, yan, pwede nyo rin akong i-message sa sa WhatsApp, sa Viber, pwede nyo akong message. Ito po yung aking number, ibababa ko lang, ha. Ayan. Yan po yung aking phone number. At WeChat at Viber. Yan, mga kababayan, binaba ko na. Yan po, ha. Sige, tuloy. Sabi po namin sa gobyerno, humingi din po kami ng justisya at hindi lang po si alias Totoy yung pakinggan nyo kasi isa din po kami sa mga biktima. Nako, mga kababayan, eto na. Ito ang problema ngayon ng kampo ni Atong Ang. Parang padagdag na po ang mga ang mga nagiging saksi. Nako. Sabi rito, tinubuan na ng lakas ng loob ang 4 na suspect sa mga missing sabungero. Yan. Nangungumpisal. Ayan. Nangungumpisal na din. Pakinggan, mga katags. Mga katags! Eto na. Dapat malaman din po yung katotohanan. Nilinaw din ng mga Ayan na nga yun, Laka, yan na yung personal number ko. Pwede mo rin akong tawagan anytime. Gusto nyo testing, sasagutin ko. Tawag ka na, Wen Lakay, ha? Tawag. So, na in-house security sila at si alias Totoy ang happy nila. Ibinunyag nilang big-time personality umano itong si alias Totoy. May sariling bodyguard, may resort at maraming ari-arian. Grabe pala itong si Hindi rin basta-basta, mga kababayan ko. Grabe rin itong si Katotoy pala. Mayroong mga bodyguard, may mga ari-arian, may sariling resort, mga kababayan, at mayroong agency. Grabe, mga kababayan ko, Grabe. May Nyoko, ha? PM lang kayo. Tuloy. Nananawagan sila kay alias Totoy na huwag na silang idamay, magsabi ng totoo at maawa sa kanila at kanilang pamilya. Nako. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Nako, mga kababayan, ito na. Malamang hindi lang ho ito ang mga lalabas na mga na mga saksi. Ako hindi ako naniniwala na matatapos lang dito. Kasi nung nakaraan sinasabi natin, maraming lalabas, 'di ba? Ayon na rin sa Department of Justice kay Boying Remulla, mga kababayan, ultimo ho yung di umano'y kasama nakasaksi kung saan ibinagsak, ibinaba yung mga bangkay ng mga pinatay daw na mga sabungero, abay tukoy na. Meron na daw ho silang lead. Meron na hong magpapatunay, mga kababayan. Di po ba? Grabe, mga kababayan. Nandiyan na si BMBLB, sa mga bagong dating dyan. Shoutout sa inyong lahat. Ano po? Ako. Haba na pala ng message dito, Boss Mike, ha?
Oo nga. Oh. Yan. So mga kababayan, anong masasabi nyo po rito sa mga, naku, matindi. Eto, tignan nyo naman. Bukod pa dyan, mga kababayan ko, bukod pa po rito sa mga apat na sabungero, ay apat na mga saksi sa mga pinatay na sabungero, nako, eto, mga kababayan ko, pakinggan ninyo to. Pasok! Ang kabuhayang Ayan na yung sinasabi natin. Natandaan nyo ba yung binanggit natin na baka maapektuhan yung negosyo na nakapalibot dyan, lalong-lalo na yung mga nagtitinda ng tawilis na restaurant. Ito na, nagkatotoo na ho mga kababayan ko. apektado ang kabuhayang galing sa Taal Lake nang revelasyon na doon itinapon ang mga nawawalang sabongero. Yan. Humina kasi ang benta ng ilang isdang hinahango roon, kabilang ang tawilis na sa Lake Taal lamang natatagpuan. Nakatutok si Ian Cruz. Sabi dito ni Joel Evangelista, Boss Mike, saan ka nagbabakasyon? Balita ko sa China daw. Ay, fake news. Sa China, mga kababayan, oo, nandyan yung ating mga negosyo, hindi bakasyon. Trabaho. Kapag tayo nagbakasyon sa Europa, Amerika, Antarctica, Australia, Canada, Switzerland, Iceland, mga ganun ang bakasyon. Pagka China, trabaho yan. Ganun, trabaho. Oo. May bodega tayo. Ganun. May bodega tayo sa China. Di ba, mga kababayan ko? Sige, tuloy natin, Ito na. Yung mga kumakain ng tawilis, baka naman. Mukha namang, kayo naman, nagbibiro lang ako nung nakaraan, Natro, daming tinda tawilis sa Cavite. 200 kilo, sabi ni Corazon Taiko. Mahal nga tawilis, pero eto apektado. Apektado na. Ito na. Pasok. Hapon na pero marami pa ring tindang isda mula sa Taal Lake ang mga pwesto sa pamilihan ng Talisay, Batangas. Dati-rati raw, tanghali pa lang, ubos na ang paninda. Pero mula nang isiwalat ni alias Totoy na sa Taal Lake umano itinapon ang mga missing sabongeros, sabi ng ilang tinderang aming nakausap nito, naramdaman na ang tumal ng benta ng mga isdang huli sa lawa. Nako, oo. Di katulad ni BP Sara. Hayaan mo na yun, Joel Evangelista, may tama yun eh. Kailangan niya yun. Yung pumunta ng iba't ibang bansa para may makausap siya. O kaysa naman yung sarili niya kinakausap niya. Si Sarah, alam nyo, kailangan niya yon. Pumunta ng ibang bansa para may makausap siya. Kasi pag nasa Pilipinas, sarili niya lang kausap niya. Diba? Tuloy. 1 week na ho. Dahil nga na sa isyong yan na yung mga magsasabong daw itinapos sa Taal Lake na kay Sugayon. Syempre, matatakot ng ibang tao. Akala nga naman nila, nakakakain ng mga isda dito ng tao. Hindi naman talaga ho yung nakakakain. Mga alaga ho kasi ito. Kaya safe na safe ho talaga. Ayan mga kababayan, safe na safe daw ho. Malayo daw ho sa pinagbagsakan ng mga nagiray-giray na katawan, sa kalagitnaan, baka mga kababayan ko, dito ho, sa may gedli-gedli, itong mga tawilis na nahuhuli. Opo, malayo doon sa mga giray-giray kung saan daw, di umano nilaglag yung mga katawan ng mga sabongero. Tuloy. Ganito rin halos ang kwento ni Aling Catherine na hapon na wala pang buena mano sa kanyang tindang tawilis. Ang mga suki, hirap daw kumbinsihing bumili. Naalok lang po namin tapos ayaw nila bumili. Dahil apektado po sa yung magsasabong na itinapon. Ano po sinasabi nila pag inaalok nyo? Wala, gumaganon lang sila. Alam nyo kasi yung isip, sa totoo lang, ako naniniwala naman pwedeng kainin yung mga yan. Kaya lang yung isip, pagka naiisip mo, yung mga sabongerong mga patay, yung mga bangkay, baka kumagat doon sa katawan. Mga kababayan ko, medyo matagal-tagal naman na. Malamang na-i-ebak na ng mga isda yun. Malamang na-i-ebak na ng mga isda yun. Ano ba kayo? Huwag na nga kayo magsisilan.
Huwag kayong magsisilan. Mga kababayan ko, hindi nga natin alam po ano mga kinakain niya sa karagatan. Di ba? Baka nga mamaya, pati yung ebak ng mga tao yan eh. Kinakain din eh. Eh di mas okay na yung malinis-linis pa yung katawan ng mga sabungero, di ba? Ayun naman, oh. Sige, Daloy. Mag-aalas 4 na ng hapon nang may buhay naman nung bumili ng kanyang kawilis na di raw apektado ng usap-usapang itinapon sa lawa. Yun, hindi apektado mga kababayan, oh. Ang missing sabungeros. Dahil alam ko naman nung hindi naman nung siya wala naman nung masama. Ayos naman nung ang isda. Oo. Kitang-kita naman yung sa itsura pa lang, ang taba na niya. Oh. Kitang-kita naman daw, taba-taba na. Ikaw ba naman no? Kung ano kinain yan ito na. Sa pwesto ng buhay na tilapia, tumaas pa nga raw ang bentahan kahit may balita pa ukol sa missing sabungero. Hindi rin alintana ng mga parokyano ng tilapia ang mga balita ukol sa missing sabungeros. Hindi naman natin alam kung saan tinapon Oo nga. At saka matagal na rin naman yun Oo nga. 4 years na yan, sabi. 4 years na yata. Wala akong pakialam doon. Basta gusto ko ng tilapia. Ay, sarap Sila. Uy, masarap po ang tilapiang Batangas. Sa totoo lang po, malinamnam. Oo. Ang linamnam, Cecil Fernandez, thank you naman. Diba? Ang linamnam kaya ng tilapia Batangas. Ako nga nagagalit kapag hindi tilapia Batangas eh. Bebe. Hello. Bebe. Magkano ka nga, maggata ka nga ng tilapia Batangas ha. Mamaya daw, yan. Ulam namin mamaya ni Jen Angeles tilapiang Batangas. Na maraming siling kulay berde. Nako. At talaga namang yung nagmamantika na gata. Oo. Sarap yun ang ulam na masarap. Magkamay ka na. Sandamukal na kanin na naman na mauubos. Ano po? Tuloy. Bahala sila kung nag-iisip sila ng gayon. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng Bureau of Fisheries. Uy! Ito naman si Short Fruit, masarap ang tilapia ng Batangas. Aquatic Resources ukol sa mga isda sa Taal Lake. Itong Sabado, nagtungo na sa Talisay, Batangas ang Commission on Human Rights para kausapin ng CIDG Batangas at Coast Guard Station para humanap ng karagdagang impormasyon ukol sa missing sabungeros. Wala ang commander ng Coast Guard Station sa kanilang himpilan kanina. Nagsadya rin kami sa Camp Malvar sa Batangas City para kausapin ang pamunuan ng Batangas Police Provincial Office at CIDG Batangas, pero ayon sa mga nakausap naming pulis, wala ang mga pinuno na nasabing mga tanggapan sa kampo. Ako baka naghahanap na mga kababayan. So yan po eto pa mga kababayan ko. Isa pa. Mga kababayan. Baka ho ninyo nakakalimutan. Eto pakinggan ho ninyo. Ng paggulong ng kaso ng mga nawawalang sabungero, may kutob na ang kanilang mga kaanak nila. Nako, eto pala yung mga kababayan. Umpisa pa lang ng investigasyon, mga kababayan ko. Umpisa pa lang ng paggulong ng kaso. Itong mga kababayan nating mga inulila, naulila ng mga nabiktima, na mga sabungero, mga kababayan, meron na silang ibang pakiramdam. Parang alam na kagad nila kung sino yung kanilang tutukuyin sa kung sino may sala sa pagkawala ng mga kanilang kamag-anakan. Tuloy. Kung sino ang may pakana nito. At naniniwala raw sila sa mga ibinunyag ni alias Totoy. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Parang talaga, tukoy na tukoy si Atong ang kawawa naman. Po? At syempre, kawawa rin itong mga biktima. Tulad netong nasa litrato, mga kababayan ko, binatilyo. 14 yata to, o 16, 15. Siya ang 14 anyos na kita nyo, 14 anyos, mga kababayan ko, biktima, mga kababayan, na sa mga nawawala. Si Maison Ramos. Sa halagang 1,000 piso, naengganyo raw ang binatilyo para tumulong sa isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna para magpakain ng manok. Pero mula December 30, 2021, mahigit 3 taon na ang nakalilipas. Hindi na muling nakita si Maison. Isa siya sa higit 100 sabungerong misteryosong nawala mula noong 2021. Walang sinisino, bata, matanda, may ipin o wala. 14 anyos, hindi man lang kinawaan, mga kababayan ko. Kaya nga mga kababayan, ang tutukan natin dito, eto nga mga biktima.
na dapat makuha yung hustisya. Ano po? Doon tayo. Bahala si Atong Ang at saka sino? Si alias Totoy. Kung saan na pupunta yung mga kaso nilang yang hindi mo alam kung sino may sala sa kanila, no? Parehas nagbibintangan eh. Sa paglantad sa publiko ni alias Totoy na pinangalanan ang tatlong mastermind sa Missing Sabongeros, kabilang na ang may-ari ng World Pitmasters Cup o WPC na si Charlie Atong Ang. Nako, yan na. May buntis pa nga daw, sabi ni Marie Palisok. Nako, grabe. Naniwala at sinuportahan siya ng mga kaanak ng Missing Sabongeros. Nako. Kabilang na ang tiyahin ni Maison. Hindi naman po siya magbuwis ng buhay kung hindi naman po siya magsasabi ng totoo. Walang pinangalanan ng pamilya pero gate nila matagal na silang may impormasyon kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng binatilyo. So alam na nila mga kababayan, no? Alam na nila, kutob na nila yan eh. Yun na lang ang kulang, yung ebidensya at magpapatotoo. No, yung magiging witness na lang ang kulang para mapanagot eh. Tuloy. Ang hiling nila, sana po ay mahukay na po yung Salt Lake para po kahit pa paano ay makuha po namin kahit buto po nung pamangkin ko. Sa sabungan, nako, yun na magtatapos niyan. Kapag ka po nagsisid na ang pinagsamang mga aparato, mga diver at sa tulong ng Japan, mga kababayan, nauna na nga sinabi ni Boying yan, natutulong ang Japan, humingi sila ng saklolo para nga makatulong sa paghahanap ng mga kalansay nito. Yun, malamang maliwanagan na ang lahat. Ano? Naman sa Maynila, huling nakita ang kapatid ni Gerald na si Eric Legaspi. Nagpasalamat at tiwala rin siya sa nilantad ni alias Totoy. Kung hindi naman po siya magiging tanang kamay ni Mr. Atungang, bakit niya po isasalaysay na yung mga nawawalang sabungero ay... Ayan kanya mga kababayan, kung hindi naman po siya magiging kanang kamay ni Mr. Atong Ang, bakit niya po isasalaysay na yung mga nawawalang sabungero ay siya ang may kagagawan na tinapon nila sa May Taal Lake. Grabe, no? Tuloy. Siyang may kagagawan na tinapon pa niya sa tali. Sa programang Ted Filon DJ Chacha naman sa Radyo 5, hindi na raw nagtaka ang pamilya Lasco sa mga lumutang na pangalang sangkot. Grabe. Oo naman po. Day 1 pa lang alam na ho namin. Alam na rin ho namin na siya. Itong alias Totoy will bridge that gap. Nako, ayan na. Unang araw pa lang daw mga kababayan, matagal na daw po nila na alam na ito daw si Atong Ang ang tinutukoy mga kababayan, ang siyang di umano ay talagang may kagagawan, utak ng mga nawala at di umano'y pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Grabe, no? Mga kababayan. So, mga kababayan, bibitinin ko kayo. Kasi kapag ganitong mga kababayan ko, ganitong mga matagal na tayong naka-live, nakakapagod na, no? So, babalik tayo mamaya, mga kababayan. Abangan nyo sa mga nagbabagang, mga bagong chismis at balita. Muli, mga kababayan ko. Ulitin ko lang, Ito, pakita natin. Ayan. Nasa na yung boss mic? Ito. Sa mga ayan po, mga kababayan. Sa mga may gusto lang. Opo, hindi ko kayo pinipilit. Kapag gusto nyo pong magkaroon ng remembrance mula sa akin, PM nyo lang po ako. O kaya, i-PM nyo si Arnold Lopez. Pwede rin ho sa aking Instagram, pwede rin ho sa aking number, binaba ko kanina dyan. Pwede kayong tumawag sa aking Viber at WeChat at ano pa ba yun? At saka WhatsApp. Yun! So muli mga kababayan ko, hanggang dito na lang ang ating palatuntunan na pinamagatang aanhin ko ang wig ni Roque kung wala na, hindi na makakauwi si Digunyo. So, eto na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Severa.